after yung successful registration, marireceive nyo to. And then, sabi dyan, you have successfully registered your SIM. So guys, ang ating pag-uusapan ngayon or ang ating topic ngayon ay kung paano nga ba yung step by step na pagre-register ng ating Smart SIM or Sun and TNT SIM card. Para mapabilis tayo ay mag-picture muna tayo ng ating selfie. So, kailangan malinaw yung ating pagkaka-picture, and then picturean din natin yun na ang ating valid ID. So, select lang tayo ng ating mga valid government ID, and then like driver's license or mga TIN ID na may picture. Yan yung unang tip ko kasi mas maganda yung ready na natin para dire-diretso yung pag-register ng ating SIM. So, and mahalaga na malinaw yung pagkaka-picture natin kasi kung medyo malabo yan or pangit yung camera natin, medyo mahihirapan tayo or hindi yan i-accept ng system. So, I suggest na mag-picture muna tayo and then make sure natin na malinaw yung valid ID at saka yung selfie photo natin. And then, magpo-proceed na tayo sa pag-register ng ating SIM. So guys, ang una nyong gagawin para makapag-register kayo ng SIM, pupunta kayo dito sa website na to. So ang i-register natin ngayon ay Smart TNT or Sun SIM card. So yan, pupunta tayo dito sa website na to na https://simreg.smart.com.ph. So, ilalagay ko rin sa description yung link na yan. To start ng registration, so dito ilalagay natin yung ating mobile number na i-register. So, kung makikita nyo na may nakalagay na 63. So, ang ating number ay nag-start sa 0. So, hindi na natin kailangan i-type yung 0. So, diretso na agad tayo dun sa number. And then, click nyo yung send OTP and then click nyo yung terms and condition. I-check nyo yan. And then, may marireceive kayong OTP dun sa number na inilagay nyo para i-register. So, once na-receive nyo na, i-type nyo yung OTP and then i-verify nyo lang yung OTP. Yan. Then, may marireceive kayo na successful. A mobile number is successfully verified, and then click OK nyo lang yon, and then mapupunta kayo dito sa registration na. So ilalagay nyo yung mga details nyo. So yan, dito sa type of registration meron kang 4 na option dito. So registered newly bought SIM, registered my old SIM, registering a newly bought SIM for minor. So, nandyan yan. And then, yan. Ito yung mga type ng ID na ina-accept ng SIM registration. So, nandyan yung driver's license, passport, social security ID, UMID card, PhilHealth, postal ID, at marami pang ibang valid IDs. So, ang gagawin ko ngayon, select ko yung other valid ID or document with photo. So kasi nag-try kasi ako ng iba't ibang option. So itong option na to ang pinakamadali para ma-register mo yung iyong ID. Kaya nga lang, ang gagawin mo, mag-ready ka na nung iyong picture ng ID, and then mag-take ka na rin ng malinaw na selfie mo. So guys, kailangan talaga malinaw yung pagkaka-picture nyo sa selfie and sa valid ID na i-upload nyo. So, it's a must talaga na maganda yung pagkakuha nyo dyan. Kung hindi, may invalid lang yung registration nyo. Earlier, nagkuha na ako ng picture ng valid ID ko. Ngayon, i-upload ko siya. Allowed. So, isi-select ko lang yung valid ID ko. Then, click done. Yan, magkakaroon siya na, yan, makikita nyo na na-upload na. Then yung second option naman ay yung aking selfie. So
Yan. So, yun na-upload na yung valid ID at selfie ko. And then, itatype ko naman yung sunod yung ID card number ko. So, by the way, ang ginamit ko pala dito ay na ID ay yung aking driver's license. Itatype ko lang yung license number ko. So, yan. So, kung ano yung nakalagay dun sa license number, yun mismo ang ilalagay nyo dito. So, i-make sure nyo na tama yung itinatype nyong letters or number as per dun sa inyong ID card na in-upload. And then next, ilalagay natin yung first name. So, makikita nyo naman dyan, may mga asterisk. So, ibig sabihin, pag may asterisk, so it's a must to fill up the portion or yung part na yan. So, yan, ilagay ko yung middle initial and then my last name. The next, yung birthday. Yan, and then yung sex, kung male or female. And then, click nyo yung next. And then, dito sa option na to, sa address information, dun sa bandang una nung address information, meron dyang mga village, street, unit, floor. So, hindi naman kailangan i-fill up lahat yan. So, ang i-fill up nyo lang dito sa part na to ay yung may mga asterisk. So, dun sa province, ilalagay ko yung province ko. And then, yung municipality, ilalagay nyo din yan yung municipality nyo. And then, yung barangay, yan. Kailangan yan. Then, zip code. And then, dito sa alternate contact information. So, hindi naman obligated tayo na maglagay dito. Pero, mas mabuti na maglagay na rin kung meron kayong alternate contact number or email address. So, ako maglalagay ako dito ng aking alternate email address lang. So, hindi ko na kailangan maglagay ng number. Pero kung gusto nyo maglagay ng alternate contact number, okay lang naman. Kung ayaw nyo maglagay ng email or contact number, okay lang din. I-accept pa rin niya yan. So, click next nyo lang dito. Pag na-filled up nyo na lahat yan. So, yan. Ito na yung summary nung ginawa nyo, no? Yung pag-filled up para sa SIM registration. So, i-double check nyo yan. And then, dito sa bandang baba ng registration nyo, yung pag-attest ng inyong registration. So, i-check nyo yung checkbox na yan. And yung pangalawa naman, yung mga customized offers lang galing sa Smart. So, pwede nyong wag nang i-check yan. Kasi parang mga email yan or kung may mga offers yung Smart. So, no need na yan. Then, click next nyo lang. And then yan, after yung successful registration, marireceive nyo to. And then, sabi dyan, you have successfully registered your SIM. And you will receive another SMS once your SIM is fully activated. So, yan, makikita yung control number dyan. And may marireceive din kayong email address. May marireceive din kayo na message na successful na yung inyong SIM registration. And then dito sa baba, meron kayong makikitang register another SIM kung meron pa kayong ibang SIM. So, wala naman limit sa pagre-register ng SIM kasi as per sa government, hindi naman nila nilimitahan pa. So, as far as my experience, yan yung pinakamadaling pagre-register ng SIM kung meron kayong SIM na Smart, TNT or Sun. And then maybe sa sunod nating video, itatry ko naman din na mag-register ng Globe and other SIM card like Dito SIM. So, abangan nyo yung mga sunod kong videos. I hope na nakatulong ito sa inyo. And I'll see you on my next video. Salamat sa panonood.